Paano mo malalaman kung matalino ang isang tao? Dark Psychology Facts. Alam mo ba na hindi laging halata kung sino ang tunay na matalino? Sa mundo ng dark psychology, may mga senyales na hindi agad napapansin ng karamihan. Pero kung oobserbahan mo, mapapansin mo to. Una, tahimik sila sa karamihan ng sitwasyon. Hindi ito dahil sa mahiyain sila, kundi dahil sanay silang mag-obserba. Sa halip na magsalita agad, mas gusto nilang intindihin muna ang paligid. Para silang sponge, sumisipsip ng impormasyon bago mag-react. Pangalawa, madali silang magsawa sa small talk. Kapag napansin mong parang hindi interesado ang isang tao sa chismis o chismisan, posibleng mataas ang intelligence nila. Mas gusto nila ng malalim na usapan, yung may kabuluhan. Pangatlo, alam nila kung kailan magpanggap. Ito na ang twist ng dark psychology. Ang mga highly intelligent na tao marunong mag-blend in. Hindi sila nagpapasikat. Pero sa loob-loob nila, sinusuri ka na nila. Mga kilos mo, salita mo, at kahit yung mga hindi mo sinasabi. Pang-apat, mahusay silang makinig. Hindi lang basta nakikinig. Nakaka-analyze sila ng emotions, tono, at body language. Para silang human lie detector, kaya mahirap silang lokohin. Panglima, may weird or quirky habits sila. Yung iba, akala mo ang strange ng behavior nila. Pero sa totoo lang, may logic sa ginagawa nila. Hindi lang natin agad maintindihan. That's a classic sign of divergent thinking, isang uri ng talino na bihira. At ang huli, may self-control sila. Kapag may taong hindi agad napipikon, hindi nagpapadala sa emosyon, at marunong maghintay, ibig sabihin, may malalim na level ng cognitive intelligence at emotional regulation. Ang tunay na matalino, hindi kailangang magpakitang gilas. Tahimik lang sila, pero matindi kung mag-isip, magbasa ng tao, at magdesisyon. Kaya next time, may makilala kang ganito, tandaan, baka hindi lang sila ordinaryong tao. Baka isa sila sa mga tahimik na henyo. Paano mapahina ang pag-iisip ng isang tao gamit ang dark psychology? Alam mo bang kaya ng ilang tao na gawing parang slow thinker ang iba? Gamit lamang ang pananalita. Ito ang tinatawag na cognitive overload. Isang dark psychology trick na ginagamit para lituhin ang isang tao hanggang mawalan ka na ng sariling desisyon. Unang teknik, tatanungin ka nila ng sunod-sunod na tanong habang nag-iisip ka ng isasagot sa isa, may kasunod na agad. Ang resulta, maguguluhan ka at aasa ka na lamang sa opinyon nila. Ikalawa, information bombing. Bibigyan ka ng sobrang daming datos, stats o kwento kahit walang connect. Habang sinusubukan mong unawain lahat, sila na ang nagdedesisyon para sa'yo. Ikatlo, subtle insults disguised as jokes. Sasabihan ka ng, ang cute-cute mo, para kang tanga. Tatawanan mo lang ito, pero dahan-dahan na naaapektuhan ang kumpiyansa mo sa sarili. Tapos, kapag mababa na ang tiwala mo sa sarili mo, mas madali ka na lang nila manipulahin. Ikaapat, guilt tripping. Sasabihan ka nila ng akala ko matalino ka. Isa yung psychological weapon para ma-pressure kang sumunod kahit hindi mo naman gusto. Ito ang masakit na katotohanan. Kapag wala kang alam sa mind games, madali kang mapapasunod sa gusto nila at mas madaling pababain ang tingin mo sa sarili mo. Kaya kung gusto mong hindi maging tanga sa paningin ng iba, pag-aralan mo ang dark psychology bago ito gamitin sa'yo. Knowledge is power. Follow for more tips para hindi ka maloko kahit kailan.